Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Halin at pagsaluhan natin na dakilang pag-ibig ng Diyos ngayon natitipon ngayong Martes Santo upang pagtibayin halaga at kahulugan ng pagpapakasakit, kamatayan at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang dakilang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Banal na Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumairin. Nagiging paghubog sa buhay pananampalataya tayo natitipon sa pagdakila itong ating pagdiriwang ng Banal na Misa, pag ito'y maging kaganapan ng ating mga mithiin sa buhay. Kaya upang tayo'y maging marapat na gumanap sa pagdiriwang na ito'y aminin natin ang ating mga pagkukulang. Humingi tayo sa Diyos ng Kanyang awa at patawad. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya sinasamo ko sa mga Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin. Sa Panginoong ating Kaawaan Diyos. tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong aming magampanan ang kasalukuyan ng pagpapakasakit ng aming poong mahal upang kami pagindapating magkamit ng ibinunga nitong kapatawaran sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Makinig kayong mga taong naninirahan sa malalayong lugar. Pinili na ako ng Panginoon bago pa isilang at hinirang niya ako para siyang paglingkuran. Mga salita ko'y ginawa niyang sintalas ng tabak. Siya ang sa akin laging nag-iingat. Ginawa niya akong parang matulis na palaso na anumang oras ay handang itudla. Sinabi niya sa akin, Israel, ikaw ay lingkod ko. Sa pamamagitan mo, ako'y dadakilain ng mga tao.
Ngunit ang tugon ko, ako ay nabigo sa aking pagsisikap, hindi nagtagumpay gayong ibinuhos ko ang aking lakas. Gayunmay, itinitiwala ko sa Panginoon ang aking kalagayan na ako'y gagantimpalaan sa aking nakayanan. Bago pa ako ipinanganak, ay hinirang na ng Panginoon. Pinili niya ako para maging lingkod niya upang tipunin ang mga nangalat na mga Israelita at sila'y ibalik sa bayang Israel. Binigyan ako ng Panginoon ng karangalan. Sa Kanya nagbubuhat ang aking karangalan. Sinabi ng Panginoon sa akin, Israel, na aking lingkod, may mas mahalaga pa akong ipagagawa sa iyo. Bukod sa pagpapanumbalik sa mga Israelitang nalabi, ay gagawin kitang tanglaw ng mga bansa upang lahat sa daigdig ay maligtas. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Sa iyo lang, Panginoon, lubos akong nananalig. Huwag mo akong pabayaang mapahiya at malupig. Tulungan mo ako ngayon, yamang ikaw ay matuwid. Ako sana ay sagipin, sa daing ko ay makinig. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Ikaw nawa ang muog ko at ligtas na kakanlungan, matatag na kublihan ko at matibay na sanggalang. Sa lahat ng masasama, O Diyos, ako'y ipaglaban. Sa kuko ng mga mababagsik, huwag mo akong pabayaan. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Panginoon, sa iyo ko inilagak ang pag-asa. Maliit pang bata ako, sa iyo'y may tiwala na. Sa simula at mula pa, wala akong inasang mag-iingat sa sarili, kundi tanging ikaw lamang. Kaya naman, ikaw, Poon, pupurihin araw-araw. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Pagkat ikaw ay dakila, patuloy kong isasaysay. Maghapon kong ihahayag ang dulot mong kaligtasan. Sa pulpa sa pagkabata, ako'y iyong tinuruan. Hanggang ngayon sinasambit ang gawa mong hinangaan. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Ang pagpapahayag sa Ebanghelyo ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panong yon, habang nakahilig kasama ng kanyang mga lagad, nagugulumihan ang sinabi ni Jesus, "Tandaan ninyo, ako'y ipagkakanulos ng isa sa inyo." Nagkatinginan ang mga alagad, hindi na alam kung sino ang kanyang tinutukoy. Ang alagad na minamahal ni Jesus ay nakahilig sa na malapit o kalapit niya, kinalabit siya ni Simon Pedro at sinabi, "Itanong mo kung sino ang tinutukoy niya." Kaya humilig siya sa dibdib ni Jesus at itinanong, "Panginoon, sino po ba ang tinutukoy ninyo?" Sumagot si Jesus, "Ang ipagsawsaw ko ng tinapay, siya na nga." At nang maisawsaw ang tinapay, ibinigay niya ito kay Judas na anak ni Simon Iscariote.
Nang matanggap na ni Judas ang tinapay, si Satanas ay pumasok sa kanya. Sinabi ni Jesus, "Gawin mo ang gagawin mo." Ngunit isa man sa mga kasalo niya ay walang nakaalam kung bakit niya sinabi ito, sapagkat si Judas ang nag-iingat ng kanilang salapi. Inakala nilang pinabibili siya ni Jesus ng kakailanganin sa pista o kaya'y pinagpaglimos sa mga duka. Nang makain na ni Judas ang tinapay, siya'y umalis. Gabi na noon. Pagkaalis ni Judas ay sinabi ni Jesus, "Ngayoy mahayag na ang karangalan ng anak ng tao at mahayag din ang karangalan ng Diyos sa pamamagitan niya. At kung mahayag na ang karangalan ng Diyos, ang Diyos naman ang maghahayag ng karangalan ng anak. At gagawin niya ito agad. Mga na, kaunting panahon na lamang ninyo akong makakasama, hahanapin ninyo ako. Ngunit sinasabi ko sa inyo ngayon, ang sinasabi ko sa mga Hudyo, hindi kayo makapupunta sa paroroonan ko." "Saan po kayo pupunta, Panginoon?" tanong ni Simon Pedro. Sumagot si Jesus, "Sa paroroonan ko'y hindi ka makasusunod ngayon, ngunit susunod ka pagkatapos." "Bakit po hindi ako makasusunod sa inyo ngayon?" tanong ni Pedro. "Buhay ko may iaalay ko dahil sa inyo." Sumagot si Jesus, "Iaalay mo ang iyong buhay dahil sa akin? Tandaan mo, bago tumilaok ang manok, makaitlom mo akong itatatwa." Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Mahabang panahon din natin na inasikaso ang buhay nating panampalataya simula pa nung Miyerkules ng Abo. Heto na, natapos na ang mga linggo ng Kwaresma, ika nga, at sinisimulan natin ngayon ang Semana Santa nung nakaraang o nung makalawang linggo, at ito na tayo, nasa Martes Santo na tayo, at iisa-isahin na natin detalye ang managanap na pangyayari sa pagpapakasakit at kamatayan ng ating Panginoong Jesucristo. Nababatid ni Jesucristo na hindi na rin na magwawakas din ng kanyang buhay. Nababatid ni Kristo kung anong mangyayari sa kanyang hirap at pasakit. Kaya marami siyang itinatagubilin sa kanyang mga alagad. Marami siyang ipinadadama na malapit na siya ipapanaw. Minsan sinabi nga niya sa kanyang mga alagad, "Huwag kayong matakot, huwag kayong mabalisa. Manalig kayo sa Diyos, manalig din kayo sa akin. Sa bahay ng aking Ama ay maraming silid." Ay sasabihin mga alagad, ano ba sasabi ni Kristo? Nagpapaalam ba siya? At sasabi niya maraming silid sa kanyang Ama, pupunta siya doon. Ano kaya ibig sabihin nitong siya ipagkakanulo ng mga taong bayan, ng mga pinuno, at siya itatakwil, at siya ipapapatay. Kaya yung mga pahayag ni Kristo nung siya nabubuhay pa, marami, hindi lamang isa, dalawa, tatlo pang beses, marami pa na nagpapahiwatig si Kristo sa kanyang pagwawakas. Ito ngayon ang ating titinamaigi sa managanap na pangyayari. Naganap na nga ang lahat sa bundok ng Golgota. Naganap na nga ang mga muling pagkabuhay ni Kristo. Ito ngayon sa mga alagad. Babalikan nila ang mga bagay na pinahayag ni Kristo, ang kasaysayan ng hindi nila malilimutan, ang mga paksa ng kanilang pinag-uusapang mga alagad, at ang lahat ay talang babalikan nila at upang bigyan ng kahulugan. Ito pala sinasabi ni Kristo na balang araw, darating ang panahon, ipagtatakwil siya ng taong bayan, tatakwil siya ng mga punong saserdote at siya'y mamamatay. Ngunit sa 3 araw, muli siyang mabubuhay. Pinag-usapan ng mga alagad ang mga bagay nito at ano ang kanilang dapat na itangi.
Ano ang dapat nilang bigyan ng halaga at kahulugan upang makapulot sila na mayroon palang aral na ibinibigay ito para sa kanila, para ito'y manatiling buhay sa piling ng iba pang mga itatang nilang alagad, sapagkat sariwa pa sa isipan nila ang sinabi ni Kristo, gawin ninyong alagad ko ang lahat ng tao. Bautismo niyo sila sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, upang sabihin, ipalaganap ninyo ang aral ng mabuting balita sa lahat ng sulok ng daigdig, sa lahat ng mga bansa, at ipalaganap ninyo ang ganitong buhay pananampalataya. Kaya babalik at babalik sila, pag-uusapan nila, pagninilayan nila, at ang sentro ng kanilang ginagaganaping pagnilinilay ay sa pagpapakasakit ng ating Panginoon Kristo. Isa naman ay sumabi, sasabihin niya, oo nga, pero nung nalalapit na ang pagpakasakit ni Kristo, ano ang naganap na pangyayari? Itong yun sa ating pong binasa, kanilang babalikan, oo nga si Kristo yung namatay sa krus, pero ano nangyari nung mga ilang araw bago sumapit ito? Ito ang ating mabuting balita ngayon na ating pong binasa. Ito ay napakahalaga sa puso't diwa ng mga alagad, sapagkat binalikan nila ano ba yung mga araw noong na nangyari sa atin. No si Kristo ay kasama natin sa kanyang sa ating hapunan. Madalas man tayo naghahapunan noon, hindi ba? At madalas tayo madalas narinig natin ang pinangaral ni Kristo. Pero parang kakaiba noong ito pala yung huling hapunan na natin sa ating Panginoon Kristo, sapagkat pagkatapos ng mangyari ang mga bagay na ito, ay siya ay dinukot na ng mga kawal. At naroon si Judas Iscariote. Ayan. Kaya muli nilang siya sariwain ng mga bagay nito. Una, binigyang halaga ng mga alagad na sinasariwan at binabalikan ang mga bagay na sila'y nasa sa huling hapunan. Kaya naman pala sinabi ni Kristo, kung ang tinapay isasawsaw ko at ibibigay ko, siya ang magkakahando sa akin. Oo, nakita ko nga yun, pero wala akong nakitang kahulugan ito. Basta't talat naman tayo sinasawsaw ang tinapay, ibinibigay sa ating mga alagad. Yung pala, si Judas Iscariote pala ang pinapakay ng managanap ng ating balikan ng mga pangyayari. At dinanap nga ni Judas Iscariote upang ipahiwatig anong kahulugan ito sa buhay natin. Maraming pagtatakwil tayong ginagawa sa Diyos. Maraming pagtalikod natin sa Diyos na ito'y walang puso't kaloob ang ibinibigay ng tao, walang pagpipitaganan, walang paggalang upang sabihin, patuloy nating itinatakwil ang Diyos sa buhay natin, sa ating mga kabuktutan, sa ating mga pagkakasalang nagawa, sa ating pagkamakasarili, at marami pang nangyayari upang sabihin, hindi ito ang kahulugan ng buhay natin sa Diyos. Ayaw ng Diyos sa mga bagay nito. Kaya ito'y napakagandang aral para sa atin. Simula ngayon, ito ang papangaral natin sa buong sandaigdig, papalaganapin natin ang aral ng mabuting balita. Bawal magtakwil sa Diyos. O yung talikuran ng Diyos. Harapin niyo siya ng buong puso't kalooban. Yung ganung mga bagay ba pala na talagang natuto ang mga alagad sa pagbabalik nila ng kanilang mga gunita sa mga naganap na pangyayari at upang maibsan ano pa mang hirap at dalamhati sapat wala na si Kristo, siya'y nakabayubay sa krus sa kanyang kamatayan. Ito palang hulugan na siya'y muling nabuhay na talagang upang imulat sa maraming katotohanan ang ating buhay para ganapin natin ang buong puso't kalooban ang aral ng ating Panginoon Kristo. At sasabihin natin, tunay nga Isus, ikaw ang aming tagapagligtas. Niligtas mo ang sangkatauhan, na ibinuwis mo ang iyong buhay para sa amin, at kung hindi, mabubuksan ba aming isipan sa mga bagay na mahalaga at makulugan, lalong-lalo na sa aming buhay pananampalataya?
Kaya ang salitang pagkakanulo bilang pagtatakwil sa kapwa ay diwa din ng pagtatakwil sa Diyos at wala sa katinoan ng buhay upang mapanuntunan ng araw mabuting balita, kundi ang pinanununtunan ay ang makamundong ibabaw. O ano ang ibinibigay ng mundo, ito ba yung ating bibigyan ng halaga, at ito'y nagiging diwa ng pagtatakwil natin sa poong may kapal. Ikalawa, sa ating mabuting balita, oo nga't nangyari na at naganap na ang pagkakanulo ni Judas Iscariote. Ang eksena ng pagdadakip sa ating Panginoong Jesucristo, kinalaunan may pagpapahalaga pa rin upang mabalik sa katinoang nagsisisi. Alam ko, nagsisi si Judas Iscariote sa kanyang managawa. O sasabihin ni Judas Iscariote, hindi itong ating pinag-usapan na oo, tuturo ko sa inyo si Kristo, pero hindi ko alam na ganito pala ang gagawin niyo, dadakpin niyo siya, hagupitin pala siya, ipapako niyo sa krus. Hindi yan ang pinag-usapan natin. Siguro nangyari mga ganon, na may pagsisihan, naganap na ang mga pangyayaring ito, pero alam ko, nagsisi ng lubos si Judas Iscariote sa kanyang ginawa. Sa hindi niya inaasahan, ganito pala ang gagawin nila kay Jesucristo. Siya ipapako sa krus, siya sisibatin, siya mamamatay sa krus. Ayaw ni Judas Iscariote naman ganyan. May mga bagay na nangyari sa buhay natin na ating pinagsisisihan. Kung pwede lang natin ibalik ang mga pangyayari na hindi dapat mangyari, heto, at nagsisisi tayo sa atin at natututo tayo sa ating mga pinagsisisihan na mga kabok-kaboktotang ito na ang naging dahilan kung bakit may kasawian, may hindi inaasahang mangyayari, hindi na natin tinatanggap ng lubusan. Ito'y sa kahulugan na nagsisisi tayo, kalakip nito na may natutunan tayo upang kung dumating man ang ganitong mga eksena pa rin sa buhay natin, mayroong pag-iiwas, mayroong pagtalikod, at hindi natin sasalang-alang sapat alam natin na ito'y nakapapahamak sa atin, dala ng ating naging mapait na karanasan. Binibigay sa ating mabuting balita mga bagay na ito. Di ba? Oo nga, nagtuturuan sila. Oo nga, tanong mo nga kung sino, baka ako yon ang tinatalang at tinutukoy ni Kristo na pagkakanulo siya. Pero nawala ang ganitong pagtuturuan sa nakatutok sila kay Kristo, kahulugan upang sabihin ang pagsisisi ay napakahalaga talaga sa buhay ni Kristo, hindi ito mawala. Ano man na dapat pagsisihan, mayroong kalakip na pagpapanibago ng buhay at pagtahak muli sa matuwid na pamumuhay. Yan ang inaaral. Yan nakita ng mga alagad na aral. Hanggang sa kasalukuyan, ito yung inaaral ng ating simbahan. Ito binibigyan natin ng pagpapahalaga dapat galing sa ating Panginoong Jesucristo. Sa bandang huli na ating mabuting balita, narito kung talagang malalim na ang kanilang pagkilala kay Kristo. Sa pamamagitan ng ipapahayag ng mga alagad, lumalalim na ang pagkilala nila kay Kristo sapagkat iniisa-isa nila ang mga sinasabi ni Kristo, lalong-lalo na nubuhay pa si Kristo. Ano pat ito ang nanatili sa kanilang puso't isipan upang sabihin, oo, patuloy nating kilalanin si Kristo, kanyang salita at gawa, ating pagnilayan ng mga bagay nito sapagkat may iniwan siyang magandang aral para sa buhay. Na ito rin ang ating ginaganap. Ito rin ang naging daan sa patuloy nating pagsamba, sa pagdiriwang ng banal na misa, sa pag-aaral natin ng katisismo, sa pagbabasa ng Biblia. Tanong, gaano ba kalalim ang ating pananampalataya kay Jesucristo upang ito'y daan ng kanyang mga salita at gawa na pinanununtunan natin sa ating buhay. Manalangin tayo sapagkat kailangan talaga sapagkat dito natin nakikita ang Diyos sa buhay natin na tayo patuloy na pinagpapahal at ginagabayan, ito'y patuloy nating ipapahayag ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen.
Halina makapanalig, dudulog tayo sa Diyos upang nating pagbutihin ang ating buhay pananampalataya upang masaksihan natin ang Diyos ang kanyang pagkalingay gayon na lamang at upang tumak tayo sa kadalisayan ng kanyang dakilang pag-ibig. Ang ating pong itutugon sa bawat panalangin. Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga ipagkananulo ng kanilang mga kaibigan naway hindi magkimkim ng hinanakit. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga makasalanan naway hindi panghinaan ng loob, bagkus maghangad ng kapatawaran sa pamamagitan ng sakramento ng pagkukumpisal. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga nagdurusa naway magkaroon ng lakas upang tiisin ang kanilang mga pasanin sa buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga may sakit, naway iugnay ang kanilang paghihirap kay Kristo upang maranasan nila ang kapayapaan ng loob. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga yumao, naway pagkalooban ng lugar sa kaharian ng langit. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa ilang sandaling katahimikan, ipanalangin natin ang kagalingan at natatanging kahilingan ng ating mga Eucharistic advocates. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Panuntunan mo kami palagian sa matuwid naming buhay at pamumuhay. Noong at meron kaming pinagsisisihan na managawang pagkakasala pero may pagbabagong magaganap. Oo nga at may mga pangyayari na talagang nakalulungkot na gunitain. Ngunit masaya naming haharapin ang maraming kautosang dulot ng iyong pagpapala para sa amin na kami pinanununtunan mo at ginagabayan. Heto ngayon na kami dumudulog sa iyo, Ama, upang ang lahat ito'y pagtibayin namin na tunay kang nakikilahok sa aming buhay at pamumuhay sa tuwina. Kaya ang lahat na ito, Ama, pinapahayag namin sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tungayan mo ang mga alay ng iyong angkan na ginawa mong magkasalo-salo sa paghahaing banal. Ipagalob mong ang kaganapan nito ay aming makamtan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen.
Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, turing ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Nababanaagan na namin ang pagdiriwang ng kanyang pagpapakasakit at pagkabuhay. Malulupig na ang mga dating pagsuway sa pag-ako sa kanyang kusang loob na katapatan, ay magaganap na ang pag-alaala sa aming pag-anib sa iyong tinubos na angkan. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iwalang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng Espiritu mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tagapin niyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, pagkatapos ng hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inibot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tagapin niyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni anak at ninalay namin sa iyo ang tinapay na bibigay buhay at ang kalis na nakakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan na dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ang malingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Leon na aming Santo Papa, si Elias na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapatin kaming lahat
na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, si San Jose na kanyang dakilang kabiyak ng puso, at ang lahat ng mga apostol at mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa humagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, o Diyos Amang makapangyarihan, ikaw ay pinupuri at ipinagdarangal, kaisa ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Tunay ang pagdakila sa Diyos ginaganap natin at upang lahat ay pagtibayin sa larangan ng salita at gawa ni Jesucristo. Halina't awitin natin ang Ama namin. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa, para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga kasalanan, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami ay Diyos sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian, kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Pinoso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayin mo. Magbatian tayo at magbigay ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan Peace be po with you. sa bawat Peace be isa. with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Tungayan natin ang ating Panginoong sa Kristo, ang dakilang pag-ibig ng Ama. Siya na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanglibutan, mapapalad na tinatawag sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita lamang ay gagaling na ako.
Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming mga tinanggap sa banal na pakikinabang ay dumudulog sa iyo at nakikiusap pagbigyan sa kahilingang namin ang piging mong bigay ay maging pagsasalunawa namin sa iyong walang maliw na buhay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumairin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo sa kaliwanagan ng buhay pananampalataya. Salamat sa Diyos. Isusunod po natin ang dakil nating pagsamba sa kabalbalan ng sakramento sa altar at sa ating pagtatanod, kalakipang ating panalangin at sa bandang huli ito rin na magbibindisyon sa atin bilang pagwawakas itong ating banal na gawain.
Mga kapanalig, bilang isang bayang tinawag ng Ama kay Jesucristo na pinagbuklod sa iisang katawan, tayo'y manikluhod at sumamba sa Panginoong Jesucristo sa kabanalang sakramento sa altar. Sa sandaling ito ng pagpupuri at pagsamba sa banal na sakramento, alalahanin natin ang ating mga kapanalig na kasama natin ngayong nakikinig at nakasubaybay sa ating himpilan. Higit sa lahat, ang ating mga may sakit at mga nakaratay sa banig ng karamdaman, ang manasapagamutan at kanilang tahanan, at ang lahat na tanging sa Diyos lamang umaasa ng kagalingan. Gayun din, panalangin natin ang mga naghihinaan sa kanilang pananampalataya, ang mga nakararanas ng matinding kalungkutan, takot at pangamba, ang mga nawawalan ng pag-asa at lakas ng kalooban. O Diyos, halina at kami tulungan. O Panginoon, magmadali ka sa iyong pagdamay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara ng unang ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Purihin ang makapangyarihang Ama na nagsugo sa kanyang bugtong na anak upang tayo'y maipagkasundo sa Kanya. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ng Panginoong Jesucristo ang kordero ng Diyos na nag-alay ng kanyang katawan at dugo bilang pagtubos sa sala ng tanan. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ng banal na Espiritu ang Panginoong nagpapabanal na pumupuspos at nagbibigay kagalingan sa lahat. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Karihang Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama, sa iyong pagpapala ipinagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tunghayan mo po ng may kagandahang kalooban ang iyong mga lingkod na may sakit at karamdaman, ang mga nababalisa at nawawalan ng pag-asa, ang manatatakot at nalulumbay at nang may matitinding suliraning taglay at pinagdaraan ng hirap sa buhay, ang manasabingit ng kamatayan. Pagalingin at aliwin mo po sila sa kanilang karamdaman at ibalik sa kalusugan at kapanatagan ng kalooban upang mabatid nila ang iyong kabutihan at sila'y magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Panginoon, nagsusumamo kaming dalawin ang tahanang ito at alisin mula rito ang lahat ng mapanirang kapangyarihan ng kaaway. Mananawa rito ang iyong mga anghel at banal upang panatilihin kami sa kapayapaan at sumaamin awang lagi ang iyong pagpapala. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Gawaran nawa tayo ng kapangyarihang Diyos, ng kapanatagan ng kalooban at mapayapang buhay. Amen.
the cielo, prestati ei. Omne declamentum in sea vente. Oremus. Deus, qui nobis sub sacramento mirabili, passiones tui memoriam reliquisti, tribue quesimus, et nos corporis et sanguinis, tui sacra mysteria venerari, ut redemptiones tui fructum in nobis iuditor sensiamus, qui vives et reinas in saecula saeculorum. Amen. Na pagpupuri, purihin ang Diyos, Purihin ang Diyos. purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin si Jesucristo, Diyos ng totoo at tao namang totoo. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang kanyang kabana-banalang puso. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kamal-mahalang dugo. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin ang Espiritu Santo ang mang-aaliw. Purihin ang Espiritu Santo amang aaliw. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang kalistinisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang Kanyang malulhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang kanyang mulhating pag-akyat sa langit. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin ang ngalan ni Maria, Berhen at Ina. Purihin si San Jose, ang kanyang kalistinisang esposo. Purihin si San Jose, ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Every moment
Nuestro